Chapter 1. Murray Richie Halverson, PhD. Pagkabasa namin ni Kerry sa pangalang sinulat sa whiteboard ng binastos kong lalaki sa 7-Eleven, nagkatinginan kami magkaibigan. Nakaawang ang mga labi namin pareho, pero ako ang napalunok na kung ilang beses. Gusto kong himatayin. Ganun pa man, kailangan kong panindigan ang pagsiga-sigaan sa loob ng klase or else masisira ang reputasyon ko sa mga kamag-aral. "You're dead, Jula," pananakot pa ni Kerry. Dinukot ko ang sign pen sa bulsa ng berde kong jogging pants at tinutok ko sa pagmumukha niya. Kung patayin muna kita, anas ko. Nagingit-ngit. Ilang beses ko pang winasiwas yun sa harapan niya. Gigil na gigil ako. Sa halip na matakot, napagikik si Kerry. Aba, hindi ako siniseryoso ng haliparot. Dinampot ko ang libro sa accounting ng katabi ko at pinanghahambalos ko sana sa kanya. Ngunit naramdaman kong may lumapit. Shucks! Nakatayo na sa harapan ko si Murray Richie Halverson, PhD. "Sir, yes sir," at naghansalot pa ako. Kunwari upong militar na agad. Ang mga kaibigan ko sa hindi kalayuan ay sumisenyas na sana sa akin. Umayos na daw ako, pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili. Kusang lumabas ang ganoong reaksyon ko eh. Anong magagawa ko? "You're not funny, miss." "What's your name?" Binalingan niya ang mga kaklase ko. Parang choral group naman na sabay-sabay na binigkas nila ang buo kong pangalan. Yolanda Isadora Anay. Bagyang nalukot ang puno ng bibig ni Murray Richie Halverson, PhD, na tila ngumiti, pero pinigilan lang. "Okay, pagtawanan mo ang apelyido ko." "Balang araw, magiging middle name din yan ng mga anak mong hayop ka." Pero syempre, sa akin na lang yung huli kong sinabi. "Name-shaming someone is not part of my character. I'm not you," sagot ni Professor, mahaba ang pangalan. Saka tumalikod na sa akin. Siya na tuloy ang kunwari hahantingin ko sana ng sign pen. Pigil na pigil ang paghagikik ng mga kaklase namin dahil sa ginawa ko. Hindi yun nakaligtas kay Professor Masungit. Bigla ba naman itong humarap ulit sa amin? Nabitin tuloy sa ere ang kamay kong may hawak ng sign pen. He guessed what I was doing. He gave me a stern look. Napahalo-kip-kip pa. Hindi siya nagsalita pero naramdaman ko ang galit niya. Noon lang ako natakot ng todo. Kaso nga lang, mas matimbang pa rin ang pride ko. Ayaw kong madungisan ang pagkakakilala sa akin ng mga kaibigan ko at kamag-aral, kaya pinanindigan ko na ang kawalang hiyaan. "Sir, I was about to ask, how do you pronounce your second name?" "Radar? Radar? Radar." "Loka-loka, hindi ka ba nakikinig kanina habang nagsusulat si Sir? Sabi nga niya, Radar." Anas naman ni Shane. "Ikaw ba si Sir?" Sagot ko kay Shane. Dinuro ko pa siya ng sign pen. "Your classmate was right. Were you not listening when I was saying my name?" "Sorry, Sir." Nakangisi kong pakli. Nagpa-cute pa. Lalo niya akong tinitigan ng matiim. "You know what, Miss Anoy? I hate saying it, but sometimes names reflect the owner's character. I hope and pray I'm wrong. I will be very happy if later on I'll find out I'm wrong." Aba, ang hinayupak. Sinabi na niya kaninang hindi siya nag-name shaming Ano yon? Hipokrito. Nag-init ang mukha ko sa sinabi niya kung kaya ni-rest back na naman sana ako. Pero nagtaas na si Professor mahaba ang pangalan na ayaw na raw niyang marinig ang boses ko. Hihingi sana akong suporta sa mga kaeskwela pero mukhang wala na silang pakialam sa akin. Nakatutok na sila kay Sir na ngayon nagpapaliwanag na ng course description ng klase namin. Wala akong nagawa kundi manahimik muna. May oras na ring visit ka. Matapos ang mahaba-habang paliwanag kung tungkol saan ang klase naming Math in the Modern World, may bigla na lang kumatok ng 3 beses sa pintuan at dumungaw ang isang napakagandang babae, si Miss Marybeth Suarez. Dati siya naming guro sa speech communication. Isa si Miss Suarez sa batang-batang guro ng universidad at isa rin sa biniyayaan na hindi lang magandang mukha kundi malindog pang pangangatawan. Very popular si Miss Suarez sa mga estudyanteng lalaki kung kaya na makita ng mga male classmates ko anino pa lang ni ma'am na pauna ang mga manyak. "More, sorry to interrupt your class. May extra whiteboard marker ka?" Tanong niya kay Sir. "Oh, hey, Mary. Yeah, of course.
Wait a sec, I'll just get it from my table. Why don't you come in? Nakangiti pa niyang paanyaya sa dati naming guro. Huwag na, dito na ako sa dorm mo more. Hus, ang landi naman ang babaeng ito. Hoy, may letter U sa salitang guro. Huwag ka sanang makalimot. Napatingin ako sa palda niyang hapit na hapit sa katawan. Sus ko, Lord, kaikli. Lagot ka sa akin mamayang buwa ka. Ititweet ko ang outfit mong pang bar hopping kaysa panturo sa universidad. Natigil na ako sa pagsasabunot kay Miss Juarez sa isipan nang siniko ako ni Kerry. Ano bang kinikibot-kibot ng bibig mo yan? Nasapian ka na ba? At umagikik pa ang bruwa. Siya tuloy ang pinandilatan ko. Makaraan ng ilang sandali, binigyan na kami ng babasahin ni Professor Moore Richie Halverson, PhD. Nagreklamo agad ako. Wala na pang maihaba rito, sir. 30 pages lang? Sus, chicken. Sana ginawa niyo ng 60 pages, sabi ko. Tumingin na siya sa akin as if I do not exist. Then, he looked at my classmates. I'll tell you a story, guys. There was a girl I've known in high school who acted like a gangster in school. Many were in awe of her toughness. I was one of them. I thought, wow, if only I can have even just half of her bravado, her strength, her courage. Then one day, her parents came to school. Her mom, to be exact. That was because she did something in school and she was sent to the guidance office. Upon seeing her mother, she almost fainted. Later that day, we found out that her bravado, her toughness, was just a defense mechanism. She was just doing it to cover up for her problems at home because in their home, she was emotionally abused. Ouch! Parinig ka, sir. I'm sorry to disappoint you. That's not my story. Ngumisi pa ako. Pinakita ko sa kanya na hindi ako guilty. Hindi ako tulad ng babaeng kinukwento niya. Busog kaya ako sa pagmamahal ng mama ko, ng mga magulang ko. Hindi naman siya sumagot sa akin, but I expected my classmates to somehow support my claim. Nang balingan ko sila, nakatingin na sila sa akin na tila naaawa. Hoy, hindi ako kulang sa organo. If you need a shoulder to cry on, Eula, you must remember, I'm always here for you. Sabi naman ni Shane. Ang puwisit na to, sipain kay kita riyan, asay ko sa kanya. Napailing-iling si Sir Mahaba ang pangalan at tumalikod pa. May sinulat na naman siya sa whiteboard. Nanggigil na ako sa kanya, buwisit talaga siya. Nagtanim siya ng doubt sa utak ng mga kaklase ko. Pero habang matagal na nakatalikod si Sir, napadako sa pangupo niya ang atensyon ko. Noon ko lang napansin na well-endowed si Professor Masungit. Maumbok. Ano nga ang sabi nila sa lalaki maumbok ang pangupo? Yes, juicy. Tinig ni Rufo May Quinto, narinig kong boses na nagsalita ng yes, juicy. Kung kaya napahagikik ako, napatingin na naman sa akin si Kerry. What's funny? Anong ito? Wala. Ano ba? What's funny nga? Pangungulit nito, apelyedo ko. At lalo akong magikik. This time, hindi naman natawa sa akin si Kerry. Moore's POV. How's your first day at work? Salubong sa akin ni Mom pagdating ko ng pod ko sa Ligarda. Tiring, pakli ko sabay alis ng pagkakasukbit ng knapsack sa likuran. Pinaba ko ito sa sofa at dumiretso na sa kusina. Pagkakuha ko ng malamig na San Miguel beer, bumalik na ako sa sala, sumalampak sa tabi ni Mom. I told you, students in the Philippines are different. Many are a bit immature. You will surely have a lot of challenges here, that's for sure. Napangiwi ako na makita siyang nagtaktak ng upusang sigarilyo sa ashtray sa center table. Ang alam ko kasi, tumigil na ito sa paninigarilyo niya. Pinuna ako agad yun. I can't help it. I'm stressed out. Don't tell me you and Dad are arguing over something again. Iisang tao lang naman kasi ang nagpapastress sa kanya. Yun ay walang iba kundi ang ama ko. That motherfucker wants to stay in the Philippines for good. Uuwi na lang daw siya ng Iceland para magbakasyon. Isipin mo yan. He prefers this God-forsaken country over his na mas maayos, mas malinis, mas komportable. At kasalanan mo ito, ninyo ni Annette. Nangunot ang noo ko. Bakit naman namin naging kasalanan yon? In the first place, kaya sa Iceland o sa Pilipinas kami maninirahan, nakambukod rin naman kami sa kanila. Convince your dad to move back to Iceland, please. I forgot. I have a lot of readings to do, Mom. Ask Annette to do that for you. She's way more charming. And Dad loves her more.
Pagkasabi ko niyon, tumayo na rin ako. Ininom ko sa kitchen table ang beer at pumasok na rin sa kwarto ko. Lihim kong winish na sana bumalik ng hotel niya si Mom. Huwag niya sanang abusuhin ang hospitality ko. She cannot stay that long in my pad. Nag-aamoy usok ng sigarilyo ang paligid na siyang pinakaayaw kong malanghap sa lahat. Eula's POV. Ang tapang mo, girl! Dinig namin nabanggaan na kayo ni Professor Halverson. Nagtitiling sa lubong sa akin ng isa sa mga kaibigan ko sa ComArts, si Felina. Mataba si Felina pero oozing with confidence. Pakiramdam niya kasi sa sarili, alter ego siya ni Catriona Gray. Ganoong-ganoon ang projection niya. Kapag pumapasok na ito sa klase, lumarampang pang Miss Universe. Kung si Catriona ay minsan nang naikot sa lava walk niya, si Felina ay dinalawan niya. Asan ka pa? Feeling gwapo ang hinayupak. Manggigigil na sagot ko kay Felina. Gwapo naman kasi si Sir, aminin. Sumilay ang ngiti ko sa labi. Nalala ko ang makinis na kutis ni Sir. Ang ganda nga ng features na isip ko. Mukhang may halo. Mistiso kaya yon? Baka nga half. His name sounds foreign too eh. Matanong nga si Felina. Taga saan kaya yon? Kakaibang pangalan ni Sir eh. Pasimple kong paghingi ng impormasyon kay Taba. Dinig ko from somewhere in the North Pole at umahalakak si Felina. Baka kababayan ni Santa Claus? Who knows? Pero totoo ba talagang matalino yon? Dinig ko kasi super talino niya eh. So, overrated. Nagpapatul nga sa estudyante ang hinayupak. Sukat ba namang hiyain ako sa harap ng kaklase ko? At kinuwento ko sa kanya ang first day namin sa Math in the Modern World. Tawa ng tawa si Felina. Sayang nga raw at nakuha na niya ang subject na yon. Kung hindi raw sana, nag-enroll na siya sa class ni Sir dahil mukhang exciting. Exciting ka riyan, asik ko. Morse POV. Nag-slow down ako sa paglalakad papasok sa campus nang makita ko na naman ang impertinente kong estudyante sa harap ng admissions building. Looking at her from afar, mukha naman siyang ladylike. May finesse kung manamit kahit sa school's PE uniform lang ang suot. Maayos din ang mukha niya, unlike other students, hindi ito makapal mag-makeup. Bagyang blush on nga lang at lipstick ang nakikita ko sa kanya. At ang pinaka-striking sa lahat, ang kilay niyang halatang natural. Walang bayad ng eyebrow liner. Kahit saang ang gulo tingnan, isang kapita-pitalagang babae ang makikita ni Numan sa physical niyang anyo. Pero sa oras na magsalitay, akala mo isambay sa kanto. How come? I pretend I didn't see her. Nilampasan ko siya nang pumunta ako ng education building. Sir Moore! Hey, Sir Moore! Napalingon ako, ang kasama ng bastos na babae. Pilit kong inalala kung saan ko ito estudyante. Hi Sir Moore, ang Felina po. Felina Eliza Santos. At inunat pa niya ang kamay para makipagkumusta sa akin. Tinanggap ko naman yun. Mukha naman kasing naiiba ito sa kasama eh. Are you sure you're one of my students? Tanong ko. Oh no sir, how I wish I am. At magikik itong kilig na kilig. Ang kasama naman niya ay malukit-kip at kunwari napatirig pa ang mga mata. Ah, okay, sagot ko at nagpaalam na. But Yula here's your student, sir. Pahabol na wika ni Felina. Hoy, ano ba? Wisit kang baboy ka? Narinig kong asik nito sa kaibigan. Lumingon ako sa kanila at pinasadahan ko ng tingin ang kaibigan niya. In my most serious voice, I replied, Yeah, I know. And I gave Felina's friend a cold look. Ang sama talaga lagi ng tabas ng bibig ng babaeng yon. Hindi lang basta siguro, nagbabody shaming pa. At kaibigan pa niyang natulingan ha. I will never have a girl like you. Never, sabi ko sa isip ko. Natigilan ako sa naisip habang papasok ng education building. Wait, did I really tell myself that? Pinilig-pilig ko ang ulo. No, I should stop thinking about her. To be continued.